Tandaan ninyo na binili ng Amerika ang Pilipinas noong 1898 mula noon hanggang 1972 at sa buong panahon ng martial law. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakasalalay sa pag-export ng asukal, tobacco at produktong niyog sa Amerika. Ang asukal at niyog ang pinakamalaking exports ng Pilipinas. Protektado ng Amerikano ang pag-export ng asukal at niyog at iba pang mga produktong agrikultura tulad ng saging at pinya na galing sa Mindanao at tobacco galing sa North Luzon sa ilalim ng kasunduan na Laurel-Langley Act. Laurel-Langley Act, special relationship ng Amerika at Pilipinas na mayroong preferential trade. Preferential trade na tatanging pangangalakal na namamagitan sa Amerika at Pilipinas kung saan ang produktong Amerikano ay uunahin ng mga Filipino at ang mga produktong Filipino ay uunahin ng mga Amerikano kaysa sa produktong Hapon, Sino at Taiwanese. Ibig sabihin, kung ano man ang yaman ang meron ng Pilipinas, galing ito sa pera ng mga Amerikano na bumibili ng mga produktong galing sa Pilipinas. In short, ang Pilipinas ay economic province ng Amerika na tulad ng Puerto Rico or California. Economic province pero politically independent ang Pilipinas. Iba ang saligang batas ng Amerika at Pilipinas, pero iisa ang ekonomiya ng Amerika at Pilipinas. Madaragdagan pa ang kalaman ninyo tungkol dito sa mga susunod na videos natin. Itong Laurel-Langley Act, ang dahilan kaya mababa ang palitan ng dollar sa peso. Itong Laurel-Langley Act, ang dahilan kaya maraming stateside na gamit sa Pilipinas galing sa Amerika noong 1940s hanggang 1970s. Dahil sa Laurel-Langley Act, mayroong Ford, Chevrolet, Dodge na mga kotse dito sa Pilipinas. Dahil sa Laurel-Langley Act, mayroong quota ang mga hasenderong Filipino ng asukal sa Amerika. Ibig sabihin, uupo lang ang mga hasenderong mga Filipino, yung mga oligopoly, at sa paghango ng asukal sa tubo, ibibenta halos lahat ng asukal na nagawa ng mga Filipino sa Amerika. Sa madaling salita, yung Laurel-Langley Act ay isang dahilan kung bakit walang manufacturing companies na tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo ang Pilipinas. Imbis na mag-imbento ang mga Pilipino, umasa tayo sa ekonomiya ng Amerika na bigyan tayo ng yaman at taon-taon dumarating ito mula 1903 hanggang 1974. Noong July 3, 1974, halos 2 taon pagkatapos ideklara ang martial law, natapos ang kasunduan ng Laurel-Langley Act. Lahat ng preferential trade na galing sa Amerika, hindi na ibinalik ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bakit? Sa Amerika, ang halos lahat ng mga gumagawa ng hakbang para sa ekonomiya ay naniniwala sa free market economy. Free market economy, libreng merkado ng ekonomiya. Hindi makikialam ang gobyerno sa pamamalakad ng ekonomiya at pababayaan na magkompetensya ang mga tao at kumpanya na kumita ng pera ayon sa kakayahan at nalalaman nila. Ibig sabihin, huwag iasa sa Amerika ang ekonomiya ng Pilipinas dahil kung libre ang Japan at South Korea na makipagbigay ng mas magandang produkto, hindi aasa ang mga Amerikano sa mga walang ginagawang mga Filipino. Si Marcos, hindi na umasa na maibalik ang Laurel-Langley Act. Dito papasok yung loan agreements ni Marcos with the World Bank at International Monetary Fund. Umutang si Marcos upang ipatayo ang katakot-takot na mga infrastructure projects at itulak ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa part 6, pag-uusapan natin kung mabuti o masama ang utang ni Marcos.